I have to put on record, now, the men and women who really fought for free higher education. In the House of Representatives, when I called for a meeting, only 4 lonely souls showed up in the meeting. And I think it is only proper that they be recognized. Congressman Joey Salceda, Congresswoman Ann Hofer, Congresswoman Evie Escudero, and the Office of Speaker Alvarez. Only 4 lonely souls showed up in the meeting when we were talking about how to save the bill. The rest were just waiting for the veto. Literally. And the other one that I think we should really recognize is then Special Assistant to the President and now Senator Bongo. It was really Bongo who called me up, I think 4 days before the veto, and asked me to show up in the cabinet meeting to fight for it. And it was Senator Bongo who facilitated that the confidential memorandum that I will write will reach the President. So Senator Bongo, Speaker Alvarez, Senate President Coco Pimentel pushed very hard so that it will be explained properly to the President, and the President will see that it is fiscally possible to sign it. And so on August 3, 2017, I will never forget that date, August 3 of 2017, the bill will expire on August 5, 2017. So 2 days before its expiration and 4 days before the cabinet meeting, the President signed RA 10931. And things have never been the same since then. Para sa kolehiyo sa mga anak. Kaya pinaka-importante sa lahat ang libreng tuition fee at edukasyon para sa kolehiyo sa mga anak. Kaya kung di dahil sa kanya, walang libreng tuition fee na batas ngayon. Ayaw ng mga presidente kasi malaking gastos daw. Kasi libreng tuition fee sa state colleges at state universities ang lahat ng bansa. So kinocompute nila 40 billion ang babayaran. Ayaw ng panahon ng mga dating presidente. Yung kay PRRD na, napasa na namin sa Kongreso, napasa na sa Senado. Pagdating kay Presidente Duterte, ayaw pumayag ng DOF, NEDA at BBM. Sabi, wag, maubusan tayo ng pera para sa ibang bagay. Nag-compute kami. Sabi namin, tawagan namin si Special Assistant to the President, Bongo. Tinawagan namin si Bongo. Sabi namin, sir, tulungan niyo naman po kami i-defend kay PRRD na pinaka-importante sa lahat ang libreng tuition fee at edukasyon para sa kolehiyo sa mga anak. Kaya alam mo, talagang tinulungan kami ni Senator Bongo. Dinifed niya ito sa Pangulo. Kaya kung di dahil sa kanya, walang libreng tuition fee na batas ngayon. At proud po ako, isa po ako sa author sa Kongreso. The free college law as a member of the minority. No, marami nagsabi, hindi mo magagawa yan kasi hindi ka naman part ng administrasyon. But in the end, President Duterte, kahit ayaw ng mga cabinet members niya, hindi niya binito yung batas, pinirmahan niya, fully funded, fully implemented, and now, that law, milyon-milyon na ang nakinabang sa batas na yan. So, there are spaces, I think, in our governance kung saan kailangan talaga tayo magtulungan para sa So, ito nga ngayon mga kabayan, usap-usapan itong free higher education, kung sino po talaga ang may pakana, no? Or sino yung unang nag-initiate dito po sa batas na ito, yung free college education mga kabayan. So, meron pong statement itong si
chairman ng Commission on Higher Education na si Chairman Prospero de Vera III, mga kababayan, na noon pa lang time ni President Duterte, no, nagpatawag pala daw siya ng meeting, mga kababayan, at unfortunately 4 lang daw po na congressman ang tumugon, no, sa pinatawag niyang meeting, mga kababayan, para nga po doon sana sa gagawin nga pong libre na yung education. At itong mga sumusunod ang tanging tumugon, no, sa kanyang pinatawag na meeting. Itong walang iba kundi si Congressman Joey Salceda ng Albay, ayan, si Congresswoman Ann Hofer ng Zamboanga Sibugay, si Congresswoman Evie Escudero ng Sorsogon, at ang speaker, no, that time na si House Speaker Bebot Alvarez, mga kababayan. So yun lang daw po ang 4 na yan ang tumugon sa kanyang pinatawag na meeting, mga kababayan. Yung iba daw na mga congressman ay hinintay lang na ma-veto, no, itong batas na ito, mga kababayan. At dahil sa tulong ni Senator Bongo or ni SAP, si Special Assistant to the President Bongo, ay tumawag, mga kababayan, dito kay Chairman Prospero na tulungan, no, or i-defend niya kay PRRD, explain niya kay PRRD itong batas na ito, kasi maraming tutol, no, sa cabinet members ni PRRD ay hindi po sila sang-ayon dito po sa free education dahil nga po dito sa budget, no, malaking halaga, bilyones daw po ang halaga nito, mga kababayan, at problema nila kung saan kukunin, kaya baka ma-veto lang itong batas na ito. Pero sa tulong daw po ni SAP Bongo or Senator Bongo na ngayon ay pinaliwanag niya kay PRRD, at yun, sa tulong po nila ay na-sign po, mga kababayan, no, or napirmahan itong RA 10931. Yan, ito po yung Republic Act 10931, yung free education, no, sa mga state universities and colleges, mga kababayan. At patiran po ito si bagong henerasyon na Bernadette or Congresswoman Bernadette Herrera, ay meron din po siyang statement, mga kababayan, no, na yun nga, yung free education ay parang mahirap ipasa, mga kababayan, dahil yung mga cabinet members nga daw po ni PRRD ay tutol, no, lalong-lalo na itong Department of Finance, yung NEDA, at ang Department of Budget and Management, DBM, ay tutol dito sa free education sa college, kasi nga wala daw pong budget, mga kabayan. Hindi daw alam kung saan kukunin itong 40 billion daw itong kailangan gastusin ng gobyerno. At sa tulong nga po ni Senator Bongo, mga kababayan, ni-recognize niya yung tulong ni Senator Bongo. Malaking tulong yung kanyang paliwanag dito kay PRRD, at yun, napirmahan po ni PRRD, mga kababayan, no, itong Republic Act 190 or 10931, mga kababayan, or Free Education Act ng college, mga kababayan, no, yung state colleges and university. At ito nga po yung usap-usapan ngayon, kasi nga po doon sa statement or mga ads niya, no, ni Senator Bam Aquino, ay siya nga daw po yung may pakana nga daw dito, no, sa free education. Kaya naglabasan itong mga video, mga kababayan, kung sino yung iba pang tao dito na nagtrabaho para po makamit or magawa itong Republic Act 10931 or yung free higher education. So ano pong opinion nyo, mga kababayan, dito po sa issue na ito or topic na ito, yung RA 10931 or free higher education. Ayan, so ito po ay nangyari or naging batas noong August 3, 2017, no, sa panahon po ni President Duterte, mga kababayan. So please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.